Isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng isang estudyante, ang araw ng graduation. Bitbit ang diploma, kasama ang pangarap na balang araw, ay makapasok sa trabahong konektado sa kursong pinaghirapan sa loob ng 4 o higit pang taon. Pero sa realidad, hindi lahat ay ganoon ang nangyayari. Marami sa ating mga college graduate ang pinipiling magtrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO industry habang naghihintay ng oportunidad sa kanilang natapos na kurso. Practical choice lang ba ito? Mas malaki ba talaga ang oportunidad? O mas mahalaga ang kumita ng sapat kaysa sundin ang kursong pinaghirapan? Kilalanin natin si John Mardin Cabanyero. Graduate siya ng Business Management mula sa Cavite State University. Pangarap niyang makapasok noon sa financial industry. Pero habang kinukumpleto niya ang kanyang OJT, isang opportunity sa BPO ang tuluyang nagbukas ng panibagong career path para sa kanya. Mula sa pansamantalang plano, naging 5 taong propesyon. Ngayon, bilang isang breadwinner, pinatunayan niyang hindi lang simpleng sumasagot ng tawag ang trabaho sa BPO. Pero tanong, kapag iba ang trabahong pinasok mo kaysa sa kursong tinapos mo, sayang nga ba ang diploma? Back! Busy ka? Busy ako. Sige. Grabe din tong Grabe din to kasi yung change na to. Parang wildfire din. Oo, Wildfire also. Marami po sa atin kasi ang lumaki na may pinaniniwalaan or may paniniwala na kapag nakatapos ka ng kolehiyo, dapat ang trabaho mo, syempre, konektado rin dun sa kurso na pinaghirapan mo. Pinaghirapan mo yun, di ba? Not necessarily. But, yun na nga. Paano nga kung iba ang naging direksyon ng buhay? Sayang ba talaga ang diploma o bahagi lang ba ito ng pagbuo ng sariling career journey? Para ibahagi sa atin ang kanyang kwento, makakasama natin ngayon si John Mardin Cabanyero, isang contact center professional sa isang business process outsourcing or BPO industry. Welcome to Kada Hello Umaga, po. John. Good afternoon. Hi, John. Morning, po. Jan. Good morning. Ayan. Good morning. So, Busy ka na ba dyan? Hindi pa po. Oras po ito ng tulog ko. Oras na kami, ginising natin siya. Sorry. Pasensya na. Okay. Pero Sorry thank you na. ha. Kasi isi-share mo sa amin ang kwento mo. Yes po. So, una kasi, ito yung big question mark ngayon na bakit nga ba yung mga college graduates mas pinipili nila na pumasok sa BPO. BPO. Yes po. Based po kasi sa experience ko, kapag kasi nasa college ka, hindi mo po kasi alam yung tatahakin mong trabaho. Hindi ka pa sure. Yeah, hindi ka pa po Okay. sure. Oo. Pero pag graduate ka na po, mag-explore ka po ng mga job. So ako po, sa case ko po, bago po ako graduate, pumasok na po ako sa BPO. Kasi po sa school namin, pag working ka po, pwede mong kuhanin yung OJT hours mo para doon sa school po. So, ganun po yung ginawa ko. So, habang nag-aaral po ako, nag-work na po ako sa BPO. Nag-OJT ka Yes na po. sa isang... What was your course in college? Business Management, major in Operation Management. So, nung kinukuha mo yung kursong yun, ano yung naiisip mong gawing trabaho when you graduate? Staff. Trabaho po na gusto kong kuhain before is accountant. I love numbers po. I really love numbers. Uy, you love math. Yes So, po. Sana all. tapos pinatapos mo yung OJT hours mo, nag-ano ka muna? Nag-work na po. Nag-sideline ka muna sa BPO. Yes po. O tapos, hindi ka na nakaalis. Kasi po pandemic po that time. So, bali, hirap ka pong lumabas ng ibang trabaho kasi yung work po is, yung application po is hindi po ganun kabilis. So, BPO lang po yung mabilis ang process that time kasi over the phone po siya, interview. So, tinake advantage ko po yun. Oh. At saka pag BPO yata, kasi talagang Sorry. open sila to fresh grads. Yes po. Diba? Yes Hindi po. kailangan ng Experience. Oo, pwedeng-pwede. Tapos siguro maganda na yung kita. maganda ang Ayun. Maganda ayun. ba ang kita? Maganda Anong po. starting? Sa starting niya po is nasa minimum din po siya. Pero habang tumatagal ka po, tumataas po yung value mo sa company. Like, how fast is the, halimbawa, The taas. promotion? The taas. The taas of your value. Sound like me, ah. Bump up ng ano. Actually, kahit hindi ka po na po-promote, tumataas po yung value mo.
So, Like in a year's time, 2 years time, how long? 1 year po, mataas na offer sa'yo ng company. After 1 year, After 1 bibigyan year ka po. na agad ng Magandang salary offer. bump. Yes po. So, Mga ilang makaka 6 persyento? digits na tayo dyan. Depende pa rin po yung increase mo sa performance mo. Depende sa Depende po siya. paano Ayun po. Anong klaseng sinusukat? performance? Ganun ba yung bong, bong, Sing and dance po siya. Nagba-Brazilian po. Who's rating your performance? So actually kami pong mga contact center professional ang gumagawa po ng scores namin. So ina-assist po namin yung customer over the phone and then we have that we called EHT po. So yun po yung time ng pag-handle namin kay customer. We also have the surveys. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.